Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila, Tongits. Ngayon po ay araw po ng Lunes, September 29, 2025. At dahil po dito siya nadiskubre po kasi na itong asawa ni Senator Marcoleta na si Edna Marcoleta ay Executive Director ng Stronghold Corporation. O ano naman kung Executive Director ng Stronghold Corporation. Itong Stronghold Corporation ay isang insurance company. At nadiskubre po na ito palang mga Diskaya construction firms. Karamihan po. Ang ginagamit po nila ay Stronghold Corporation para sa kanilang bond insurance. O doon po sa ilang mga ghost flood control projects na ang halaga po ay 250 million pesos. Ito rin si Edna Marcoleta ay nagsisilbi bilang Independent Director at Chairman ng Audit Committee ng nasabing insurance company at isa po sa top non-life insurers dito po sa ating bansa. So marami pong nag-react na mga kababayan natin dito po sa nadiskubre at sabi nila kaya pala todo tanggol. Etong si Senator Marcoleta dito sa mga Diskaya. Dahil meron daw palang interest. Hindi naman directly interest ni Senator Marcoleta. Kundi ang may interest yung asawa ni Marcoleta. Kasi etong mga Diskaya pala ay kliyente ng kumpanya na kung saan ang asawa ni Marcoleta na si Edna Marcoleta ay Executive Director. O sabi nila Independent Director at chairman ng audit committee ng Stronghold Insurance Company. So, sabi ng mga kababayan natin, kaya naman pala. Why are you so protective of the Diskayas? Ayun pala, mga kababayan. At dahil po dito, sabi ng ating mga kababayan, dito po ay conflict of interest. May interest eh. Siya wala, pero asawa niya meron. So kung meron kang delikadesa, ikaw ay mag-inhibit. Kasi obvious naman na pinapaboran mo ang mga Diskaya. Huwag na natin pag-usapan yung yung 1 billion na pinag-usapan na naging 120 million. Huwag na natin pag-usapan yon kasi nag-react lang doon si Marcoleta. So feeling niya siya yung pinapatamaan ni Montulfo. Hindi wala namang pinangalanan si Montulfo Pumiyok lang ito si Marcoleta. Ewan ko kung ba't pumiyok. kasi di ba, kung sino yung nangitlog, siya yung pumipiyok. Anyway, huwag na natin pag-usapan yun. Ito na lang. For the sake of delikadesa, di ba, ang gusto natin ay mag-inhibit si Marcoleta. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay issue ng mga Diskayas. Kasi nga, kliyente malaki ang pera nga ang transaksyon, 250 million. So, hindi dapat, nakikialam si Marcoleta pagdating sa mga Diskaya dyan sa hearing kasi halata eh. At talagang siisipin ng taong bayan na meron kang interes eh. Kliyente ng asawa mo eh. Di ba? Pero, pinagpipilitan pa rin ni Marcoleta na wala siyang kinalaman at hindi siya involved dyan. Wala siyang pakils. Asawa niya lang daw yun. Kaya mga kababayan, etong kanyang anak ay todo tanggol. Nagsalita na ito si Paulo Henry Marcoleta. Sabi niya, my mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, but an independent director of Stronghold Insurance. Dapat daw malaman ng Billionaire News Channel na ang independent director is not an employee of the company. Wala daw such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So, ano to? Parang lumalabas. At ito nga sabi dito, okay, klaro, flower base lang sa opisina nanay niya. Hindi. Tingnan niyo mga kababayan hindi daw empleyado. Wala daw material ties, walang substantial shares. Walang hand sa sales and marketing activities. Walang significant professional relationship with the company or its stakeholders. Bakit nandiyan nanay mo? Di dapat... Ano yan? Anong ginagawa dyan?
Ano, tambay lang? Tambay lang yan dyan? Di ba para naman tayong lokohan eh, naglolokohan naman tayo. Sabi ng kababayan natin, eto, not an employee o no, has no substantial shares. So bakit siya nandyan? At bakit naging director? Independent o otherwise? Kasi kahit independent o kahit ano, kahit dependent o independent pa yan o kahit anong salita gagamitin mo, director pa rin siya. So siya ay may pakinabang dyan sa kumpanya. Sabihin na natin, hindi raw empleyado eh, so walang sweldo. Ano siya dyan? Flower base? Ano yan? Paano mapaliliwanag? Ano siya dyan? Ginamit lang yung pangalan niya? O kung ginamit yung pangalan niya, may pera pa rin, may bayad pa rin siya dyan, so nakikinabang pa rin siya. Ano ba gusto nilang palabasin? Well, as in, wala talaga? Walang-wala? Walang pakinabang ang nanay niya dyan sa sa Stronghold Insurance? Ano yun? Meron bang ganon? Ano yun? Kusang loob? Kusang loob, walang bayad? Talagang, ka lang? Para ka lang tanga na nandyan na para namang nagloloko na tayo rito. Diba? Paano may paliliwanag yan? Oh. Ano raw? Sa Bisaya niyan, taw-taw sa kahumayan. Ano yun? Ano yun? Oh, a connection is a connection is a connection. Paolo Marcoleta is an idiot. Use your brain pag may time, boy. Oh. Hindi kasi, hindi ko maintindihan eh. Kung hindi siya independent director, hindi daw siya empleyado, walang material ties, walang substantial shares, walang sweldo rin. Wala raw pakialam sa sales and marketing activities, wala raw significant professional relationships sa kumpanya at sa stakeholders. Ano yan? Tambay lang sa opisina. Dahil pa siya ng janitor. Yung janitor may sweldo. Ewan ko, mga kababayan, paano ba ito ipaliliwanag? Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito ni Henry Marcoleta, ni Paulo Henry Marcoleta. Para lang makalusot eh. Di ba? Ito mga kababayan, galit na galit din si si Senator Marcoleta. Dito sa interview, nakipagsagutan, tapos sinabihan pa niyang tanga. Etong mga anchor, diyan po sa isang media company. Eto, pakinggan niyo mga kababayan tingnan niyo kung paano magsalita si Marcoleta. Naging senador lang eh. Parang talagang gano'n na. Kahit nung congressman pa siya, gano'n na siya. Kumbaga, parang ang taas ng ihi, parang ang hangin-hangin, parang bagyo. Mas malakas pa sa bagyo eh. Kababayan eh. Naging senator lang, parang lumakas po yung hangin, naging super typhoon. Talagang lahat inaaway. Ito, pakinggan niyo po yung nangyari dyan sa interview niya. Independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Alam mo, gustong-gusto ko itong anchor na yan, sa totoo lang. Gusto ko siya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya nagpapabuli. Parang si Senator Ping Lacson eh. Hindi sila nagpapabuli dito kay Marcoleta. Kasi pag nagpabuli, kasi kanya magsalita si Marcoleta eh. Talagang parang authoritative. At talagang pag nagsalita siya, parang siya lang ang tama. At ikaw naman, itatahimik ka lang. Ayun gusto niya gawin eh. Pag may kausap siya, patatahimikin ka niya. Ganun ang gusto niya. Kaya ikaw, pag medyo tatamay-tameme ka, wala. Kinakailangan maging katulad ka ni Ping Lacson na, sige magsalita ka, wala akong pakialam sa'yo. Pagkatapos nun, sige lang, nagsalita lang. Tuloy ang hearing. O kaya sinasagot niya, di ba? Sabi nga niya, why are you so protective of the Discayas? Mas maganda kasi mas lalo galitin mo. Diba? Huwag kayo magpapabuli. Mas lalo mong galitin. Eto mga kababayan, talagang sinagot-sagot niya rin si Marcoleta. Walang senator dito. Kasi unang-una kayo mga senator, swelduan kayo ng taong bayan. Kinakailangan magpaliwanag kayo. Ang kapal naman ng mukha ninyo, ayaw nyo kayong matatanong.
paswelduhan kayo ng taong bayan. Yung sinisweldo ninyo ay galing po yan sa kaba ng bayan, galing po yan sa mga buwis na binabayad ng taong bayan. Kaya huwag kayo masyado mayayabang. Yung mga senators, mga congressman, kapag nagtatanong ang taong bayan, sagutin nyo ng maayos, hindi yung yayabangan ninyo, sisigawan ninyo, at para mga ipapamukha ninyo na kayo'y senator, at kami ordinaryong taong bayan lang at kailangan manahimik lang kami pag kayo nagsasalita. Hindi po ganon, Senator Marcoleta. Paswelduhan po namin kayo. Bilib ako dito. Natutuwa naman ako sa kanya. Talagang sige, balata mo yan si Marcoleta. Bakit malakas ang loob niya? Kasi syempre, sino nagpapasweldo sa inyo? Walang iya. Kung ganun lang, ayaw nyo matanong, wag na kami magbayad ng tax. Wag na rin kayo sumahod. Anak ng teteng kayo. Tinatanong kayo. Tinatanong siya kung meron ka bang delikadesa. Hindi, for delikadesa eh. Di ba, dapat Marcoleta mag-i-inhibit ka talaga. Kasi may pakinabang ang asawa mo eh. Kahit pa independent director yan o kahit anong pendant o pendant na. Kahit anong sabihin ninyo, may pakinabang yung asawa ninyo doon sa kanilang transaksyon sa mga diskaya. Kasi siya po ay executive director, kahit independent pa yan o kahit anong yan. Dami na nga sinabi ni nung anak ni hindi daw empleyado, hindi flower vase, picture frame na nakasabit, na walang silbi, pampakyut lang, pampaganda sa opisina. Di ginawa niyong tanga yung nanay ninyo. Di ba? Ginawa niyo lang ginawa niyong tanga. Parang wala lang. Ganun ba gusto niyong palabasin? Pakinggan ninyo kung paano hindi nagpabuli itong anchor ng dyan po sa isang media company at talaga naman pong sabi ko sa inyo si Marcoleta galit na galit, gustong manakit. Ito mga kababayan. Independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala po ba tayong ganun? dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo dito. kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan ba yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Tingnan nyo. Diba bastos? Ayan po, yung pinapasweldo natin mga kababayan. Tinatanong lang nung anchor, Sir, diba dapat isipin ninyo, delikadesa. For the sake of delikadesa, dapat mag-inhibit na kayo. Huwag na kayong sumama dyan sa hearing kasi merong interest. Hindi kayo, asawa ninyo. Sabi niya, wala nga akong connection dyan Wala nga connection doon sa insurance pero yung asawa mo merong connection. Tapos, hindi na nasagot. Galit na galit si Marcoleta. Hindi raw siya pwedeng debatihin. Pwede ka magtanong pero hanggang tanong lang. Pag sumagot siya, gusto niya, tanggapin niyo agad yung sagot niya. Hindi naman pwedeng ganun. Pag sumagot ka, yun na yung sagot. Hindi kami pwede magtanong uli. Tapos, tanga raw. On air, narinig, sinabi ni Marcoleta na tanga raw. Itong anchor na nagtatanong lang. Sabi niya tuloy, yung delikadesa nga hindi niya masagot yan ba yung iboboto niyong mambabatas? Kaya, mga kababayan, ewan ko sa mga bumoto rito. Ganyan po, katindi. Yang ilan sa mga politiko natin na kung magsalita, sila lang talaga ang magaling. Hindi nagpapatalo at simpleng-simpleng tanong lang naman yun Di ba?
for the sake of delikadesa. So parang ang nangyari, wala siyang pakialam sa salitang delikadesa. O talagang walang delikadesa. Kaya ganun yung mga banat niya. Nakakahiya para sa isang senador. Ang marinig mo mismo on air, nasasabihan mong tanga yung mga media. O dahil dyan mga kababayan, ito si Marcoleta, kakasuhan daw ang Bilyonaryo News na nag-expose sa kanyang may bahay at Diskaya couple. Tinawag niya itong kasinungalingan ng mga demonyo. Sabi tuloy ng kababayan natin, demonyo din siya. Only proves na maraming demonyo. Bakit niya kakasuhan yung Bilyonaryo News Channel? Totoo naman yung sinabi ng Bilyonaryo News Channel. Totoo naman eh. Wala talaga. Sino kaya ang demonyo? Sinabihan pa yung nag-expose na demonyo? Sino kaya demonyo? Wala talaga to. Wala sa ayos. Bukuin ka na, Marcoleta. Galit na si Boy Hopia. Lalo yan, sagot lagi ng mga korap na nabuking pero hanggang salita lang yan kasi pag may kaso required ilabas lahat ng evidence sa court and everything will be on public record at mas lalo silang mabubuking. Takes one to know one. Paano mo rin nalaman na demonyo? Bakit demonyo ka ba? Ay, nako. Marcoleta, hindi ka safe. Sorry na lang. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.